Hello guys, Nardino TV again and we are back again with another video. So for today guys, pupunta kami dun sa dealership ng sasakyan kasi kailangan nating magpa-maintenance, no? So ngayon, i-check everything including change oil. Unfortunately, hindi pa mapapalitan yung ating gulong kasi guys, nagre-ready na tayo for winter, no? Malapit na mag-winter. So, kailangan ready yung ating sasakyan. So, pupunta kami ngayon doon para magpa-maintenance ng ating sasakyan. And we are here. Naghihintay na lang kami guys. Nasa loob na si Mrs. Inaayos niya yung mga paperworks. Pero nandito na kami sa dealership. Yan. Go. Hintay na lang tayo. Ang dami rin nagpapaservice. Dito kami sa loob guys. Nakakapaglaway yung mga sasakyan dito. Grabe. Ito, pogi oh. Wow. Diba? Ang daming magagandang kotse dito. Wow. Ito may pick up din sila guys. Ito yung kotse natin na white version. Ganda rin ang white eh, no? Ang kaso guys, mahirap lang sa puti. Hindi daw makita sa snow. Ewan ko kung totoo. So yun guys, nasa Nissan na yung sasakyan. So gagawin daw nila for 2 to 3 hours. So because of that, kakain muna kami kasi di pa kami nagbe-breakfast. Aga namin dito guys. Okay? So babalikan namin yung sasakyan mamaya. Medyo malamig na yun guys. Kita nyo. Foggy. Foggy ngayon dito sa Vancouver. Yan. Foggy. Yan. Hanap muna kami ng kakainan guys. Kasi gutom na yung mga alaga namin. You have to try this chicken strip. Yes. I know, right? Kakatapos lang namin kumain guys. So dahil 3 hours pa kami maghihintay, pumunta kami dito sa parang playland dito malapit para makapag-enjoy yung mga kids. So ito sila ngayon.
One eternity later. Hello guys! I'm back again, and for today, this is the continuation nung ginawa natin last time nung nagpunta kami dun sa dealer nitong sasakyan para dun sa maintenance, diba? So that time, chinek up siya, change oil and everything, yung mga kailangan gawin, right? So, tapos na yon, pero for today, pupunta naman tayo dun sa another important changes or maintenance na gagawin natin, which is magpapapalit tayo ng gulong. Okay? So, pupunta tayo dun ngayon kasi today tayo nakaschedule para dun sa ating pagpapalit ng winter tires. So, kasi nga guys, patapos na ang fall, unfortunately. Isa ito sa pinaka gusto ko talaga na season, no? Kasi talagang very rich ang color. Anyway, so patapos na ang fall, papasok na ang winter, 'di ba? So, kung nandito kayo sa Canada, isa ito sa mga kailangan yung isipin, 'di ba? Ng mga changes or yung mga kailangan yung i-consider. Ayun guys, kasi napaka-importante dito guys ng winter tires, no? Lalo na pag yun nga, pag winter, pag may snow, 'di ba? And dito nga guys sa BC or dito sa Vancouver guys, hindi ganoon kataas dito ang snow, no? Kapag nagwi-winter dito. Pero syempre, nag-iingat pa rin tayo, no? And may mga ano dito guys, may mga lugar dito sa British Columbia na nire-require talaga nila na naka-winter tires ka. Kapag nahuli ka na hindi ka naka-winter tires on those places na required, may mga fine, no? At saka hindi mura yung mga fine guys, ha. So yan, yun yung mga kailangan nyo i-consider guys, no? Kapag yung nandito kayo sa Canada, make sure that you are aware of rules, di ba? Kasi nga very ano sila dyan, very strict sila sa mga rules na yan, no? So yun ang gagawin natin today, right? And makwento ko lang sa inyo guys, no? Side story lang, no? Nung bago kami dito 2 years ago, nung nakuha namin tong car, naka-ano siya guys, naka all season tires. Eh syempre, ako naman bilang bago dito sa Canada, syempre 'di ba, pag sinabi mong all season, ang thinking ko noon, di pwede na pala sa lahat, like lahat ng season including winter, 'di ba? So, sabi ko sa wife ko, huwag na tayong kumuha ng winter tires kasi sayang din eh. Mahal din ang gulong, 'di ba? So, yun nga. So, sabi namin, sige, since naman, sabi nga, it's all season tire, 'di ba? So, tapos, one time, nagatid ako sa mga anak ko, tapos, pauwi na kami, kasama ko yung aking daughter, no? Yung aking bunso, no? So, dumaan kami sa inside street, guys, pauwi. Tapos, merong pababa, no? Tapos, ano na yun eh, tapos nang mag-snow, parang hindi na flow yata yung daan. So in short guys, nag-skid kami, no? Mabuti na lang talaga yung kotse sa harapan ko bago kami mag-skid is nag-left turn na siya, no? So hindi kami tumama, talagang nagtuloy-tuloy kami sa baba guys, no? Good thing itong kotse, meron siyang system or meron siyang automated system for that kind of incident. So parang siya na yung nagmamaneuver, I don't know, no? Kasi nung time na yon, halos wala na akong magawa nun eh, no? So parang nag-a-adjust yung car. Ayun. So good thing, yun nga, walang sasakyan sa harap, no? Kasi kung meron, babanggain talaga namin. Although hindi mabilis yung takbo namin nun eh, no? So siguro mga less than 20, mga ganun. Kasi nga
pababa yun guys eh. So yun. Sobrang natakot ako noon guys kasi syempre 'di ba? Baga kakabili lang namin ng sasakyan tapos kakabago-bago lang namin dito sa Canada. Parang ano pa yata yun? Nakuha namin sa sasakyan siguro mga wala pang 1 month yun eh kasi November namin nakuha yung sasakyan eh. Sobrang natakot ako noon, no. So yun, kaya kami nag-decide na kumuha na rin ng winter tires. And based on ano din guys, research, ang sabi, ang pagkakaiba daw ng winter tires sabi ni Google, 'di ba? Ang pagkakaiba ng all season and winter tires kasi daw pag sobrang lamig, yung all season tires guys, meron siyang tendency na tumigas, no? Hindi katulad talaga daw ng winter tires na kahit sobrang lamig, flexible pa rin daw siya. Kaya meron pa rin siyang traction, parang meron pa rin grip, parang gano'n, no? Kaya yon, nag-decide kami na bumili na lang ng ng winter tires para safe, no? Eh sa amin talaga guys, we don't compromise yung safety, no? Kaya talagang kami pag may mga tulad ng mga ganyan, we follow rules. So yun guys, tapos ang sabi kasi dun sa sa dealership, mga 2 oras daw, no, kasi siguro marami yung nagpapagawa ngayon, so mga 2 hours. So ang ginawa ko na lang, dala ko yung work ko o yung aking laptop. Siguro maghihintay na lang ako doon sa coffee shop or somewhere na pwede, 'di ba? Para makapagpatuloy tayo ng work, 'di ba? Kasi si Mrs., siya naman ang nasa bahay ngayon. Good thing din walang pasok yung mga kids, 'di ba? So nasa bahay lang sila ngayon. Ayan. So si Mrs. ang sa bahay, ako naman ito yung yung mga errand na katulad nito. Right? Okay, nandito na tayo sa Nissan. Pasok lang tayo guys. Okay. Baba na tayo guys. Ayan guys. So nandun na yung kotse. Pero sabi mga 1 hour plus daw, no? So ngayon naganap ako ng coffee shop kasi kailangan ko bumalik sa trabaho, right? Kaso yung coffee shop mga 8 minutes walk. Walang malapit na coffee shop, ito lang yung pinakamalapit. Yan. So lalakad tayo ngayon punta dun sa coffee shop. So 5 minutes na lang para makapag-log in ulit ako sa trabaho. Okay guys, tumawag na yung dealership. Tapos na daw yung kotse natin. So babalikan na natin ngayon. Nakapagtrabaho tayo ng konti. Tapos balik na tayo. Medyo malamig na guys. 8 degrees kami ngayon but feels like 6 degrees or 5 degrees. Pero okay lang. Ay, lakad lang tayo pabalik. Maganda pa rin yung panahon. And we're back. Nandito na ulit tayo guys. Nissan. Kunin lang natin yung kotse natin guys. I think nasa labas na eh. Kunin lang natin yung kotse. Then balik na tayo sa bahay. Alright. Ito na yung kotse natin guys. There you go.
Kung mapapansin nyo yung gulong guys, mas makapal. Mas makapal yung thread. Right? Okay. Sama tayo ng kotse. Good thing nilinis din nila guys. Nilinis din nila yung sasakyan. Which is good. So guys, habang nandito tayo sa parking, share ko sa inyo guys kung ano yung mga inayos or kung ano yung mga maintenance na ginawa, no? Yan. So makikita nyo guys, may oil change and filter, may brake fluid, yeah. At kung mapapansin nyo guys, walang amount, right? I-explain ko sa inyo mamaya guys kung bakit walang amount. Tapos guys, ito naman yung sa gulong, okay? So dito sabi merong mount and balance, tapos tire pressure, everything, and then meron ding storage, yan. So all in all, total is nasa $300 plus. Explain ko sa inyo mamaya yung storage. Okay, let's go. Uwi na tayo guys. Ayun. So, pinakita ko sa inyo guys yung mga fees, di ba? Yung gastos dun sa pagpapa-maintenance natin before the winter, no? Napaka-importante again yan guys. Lalong-lalo na dun sa mga talagang sobrang tataas ng snow, di ba? So, kung makikita nyo guys, yung doon sa maintenance namin last week, yung change oil, filter, tapos yung mga change ng check up ng brakes and everything, makikita nyo guys, wala kaming binayad, no? Kasi guys, nung nakuha namin tong car na to, meron silang promo or nag-offer sa amin ng 5 years parang maintenance, ganon, no? So meaning wala kaming gagastusin for the next 5 years na, tama ba? 5 years or 3 years yata, hindi ako sure masyado. Grabe, tingnan nyo guys, oh, train, motion train, wala lang. Anyway, so nagbayad kami, hindi ko matandaan kung mga nasa 1,000 something or almost 2,000, mga ganon guys, no? Pero yun nga, hindi na namin iintindihin pa yung mga yung payment namin for the next 3 to 5 years yata yun, no? Kaya wala kaming binabayaran sa maintenance, no? Tapos yung doon naman sa tire, bakit kami merong storage fee, no? Kasi guys, hindi kami nag-i-store ng tires namin sa garage. So nagpapa-store kami sa mismong storage, no? Parang nasa 140 yata for the whole term. Yon. So parang for us, sulit na rin, at least hindi namin, kumbaga meron kaming ibang mapapagamitan pa ng space ng mga gulong, kasi malalaki rin yung gulong guys, so kakain din talaga ng space, no? So yeah, kaya kami merong bayad na storage fee, parang ganon. Yan guys, so ngayon yung ating sasakyan is ready na for winter, no? Na-change na lahat, or na-check up na lahat, na-change oil na, yung mga fluids and everything, na-check. And then na-check na rin yung battery, which is okay pa naman. Tapos napalitan na rin yung gulong na winter tire. So all good, diba? So diba, wala ka nang iisipin. Kumbaga talagang guys, tina-timing din namin na yung check-up nung sasakyan is bago pumasok yung winter. Yan. Or kung meron kaming talagang mahabang drive, let's say nung last year, no, nung December, pumunta kami ng Whistler, no? First time naming mag-drive ng ganong kahaba. Tiniming namin guys yung check-up
para talagang alam namin na ready yung sasakyan. Yun guys, no? Shinare ko lang sa inyo kung paano yung isa sa mga bagay na napaka-importante na hinahanda namin pag winter, which is yung sasakyan. Kasi alam nyo naman guys, dito sa Canada, napaka-necessity po talaga ng sasakyan, no? Talagang kailangan na kailangan yan, lalo na pag winter. Kasi nga, malamig sa labas, di ba? So dapat lagi pong ready yung ating sasakyan. Kailangan na nasa tamang kondisyon siya lagi, di ba? So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. So thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.